So yun mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travel. So kumusta ang lahat? So I hope nasa mabuti kayong kalagayan. And medyo matagal-tagal din pala tayo hindi nakapag-vlog ngayon. Ano? So medyo busy lang. But this coming weeks, so magkakaroon na ng holiday sa school. So ang balik na namin, God willing, will be on January 6, 2025. So ngayon lang ako nagkaroon ng chance na makapag-vlog. And in this video, so introduce ko lang sa inyo yung isa sa mga devices na ginagamit namin dito sa sakyan. So napakahalaga na ito mga ka-travelers dahil this would be useful lalong-lalo na kapag bumabiyahe kayo, you know, for security purposes, tsaka safety na rin. And of course, meron na ring mga netizens or mga followers natin na nag-i-inquire dito sa device na to. So before anything else, syempre mag-channel ID muna tayo. Okay, tara, let's! Mga ka-travelers, so nagbabalik na tayo sa ating channel and kagaya nga na sinabi ko kanina, yes, magre-review tayo ngayon ng isang device na ginagamit namin sa aming sasakyan, lalong-lalo na kapag bumabiyahe kami. At ito ang dashcam. Okay, so ipapaling ko lang ng konti. Ayan, so makikita nyo, ito yung aming dashcam. So marami na rin nag-i-inquire niyan sa aming nakaraang video nung nire-review ko si Avanza. So tinatanong nila kung anong brand ang dashcam na gamit namin, ano po. So adjust ko lang yung camera ko para makita natin ang buo itong dashcam namin, okay? Ayan mga ka-travelers, so ito na ang ating dashcam and ang brand niya is Papago. Ewan ko kung nakikita ngayon sa camera, ano po, medyo madilim lang ang kuha. But anyway, ito yung brand ng dashcam coming from Papago. So hindi naman sponsored si Papago dito sa video na to, pero kung sakali lang, ano po, baka naman. Okay? So, ito ang dashcam na nabili namin sa Blade. So, makakakita kayo ng mga ganitong klase ng product in any Blade outlet sa mga malls near you. So, ganito yung design ni Papago na nabili namin. Mapapansin natin, nandito yung kanyang screen. So, na-divide siya into 4 monitors. Meron siyang camera sa magkabilaan. Ito, yan. Pwede namang ma-adjust yan. Ayan, o. Depende sa kung anong angle ang kukuhanan nyo. Ayan. So, pwede nyo kuhanan yung mga video sa may side ng inyong passenger seat. Pwede naman dito sa may driver seat. Ayan. So, halimbawa, gusto nyo kuhanan yung side na matraffic, at least malaman nyo rito kung mayroong mga sumisingit na mga sasakyan para makaiwas kayo sa disgrasya. Ayan. Kung sakali mo magkaroon ng aberya, well, meron kayong record. Ano? Meron kayong laban sa ganyan. Diba? Pwede nyo rin namang i-adjust. Ang kuhanan nyo is yung sa loob na sasakyan. Pwede rin. Yan, oh. Ayan. So, napakaganda niyan. Adjustable. So, meron din siyang camera sa may bandang harapan. And then, yung sa may likuran, meron din. So, yan. All in all, 4 yung kinukuhanan niyang videos. So, sa harap, meron sa likod, and then both sides. Sa may driver seat at sa may passenger seat na adjustable. Ito siya. Ayan. Okay? So, napakaganda niya, no? Although, kung titingnan nyo, napakaliit lang nung kanyang monitor or yung kanyang screen display. Parang kasinlaki lang ng GoPro, no? So, mahirap din siyang tingnan. Pero ang kagandahan dito, mga ka-travelers, is once na na-on na ninyo ang inyong sasakyan, so automatically nagre-record na siya. Ayan, no? Kung makikita nyo dito, meron siyang pula dyan, nagbi-blink-blink, tas may timer pa. Ayan. So, indicating na nagre-record na siya. And then, meron din siyang mga buttons sa ilalim. Ayan, mapapansin natin. Ayan, hindi ko na masyado may pakita kasi nasa ilalim siya. But anyway, meron siya ditong play button. And then, meron din siyang mga settings. Ayan. So, iba't ibang button dyan. And then, kagandahan dito sa ganitong klase ng dashcam, mga ka-travelers, is hindi na ito dadaan sa mga wirings ng inyong sasakyan. Meaning to say, plug and play lang to. So, napakaganda nito kung halimbawang yung inyong sasakyan is bagong bili lang, hindi na kayo mamomroblema na i-install pa to or ikakabit pa to sa mga wirings ng inyong kotse. Ang problema kasi, mga ka-travelers, kapag ginalaw nyo yung wirings ng inyong sasakyan, let's say for example, mag-install nga kayo ng dashcam, at yung dashcam na nabili nyo is kakailanganin na ikabit yung wirings nun sa wirings ng inyong kotse, magkakaproblema doon dahil mawawalan ng warranty yung mga wirings ng inyong sasakyan. So, sayang din yun, mga ka-travelers. Kung halimbawa gusto nyo ipaayos yung inyong sasakyan, baka sa halip na makalibre pa kayo, magbabayad pa kayo. Now, in this kind of dashcam, dito sa Papago na to, napakasimple lang niya, kagaya ng sinabi ko kanina,
Plug and play lang to. Ito yung kanyang power supply. Ayan o. Ikakabit nyo na lang yan sa USB port na meron sa inyong sasakyan. And then ito naman is yung kanyang wirings papunta sa mga monitors. Ito, kagaya nito, itong wirings na to, papunta siya dun sa camera na naka-install sa likod. So wala na kayong poproblemahin dyan. Hindi ba katulad nung dashcam na na-feature ko na sa inyo dun sa kotse ng kapatid ko. In-install yun ng technician, so nagalaw na nila yung wirings ng sasakyan kasi dun nila pinadaan yung power supply na mapupunta dito sa dashcam. Pero dito hindi mga ka-travelers. I-plug nyo rito and then yung kabilang dulo nito, mahaba naman yan. So ilagay nyo na lang dito sa may, ayan o, papansin natin yan. Ayan, pinadaan na lang dyan yung wirings. Yan. Okay, yan. And then, papunta sa may USB port. So, di ba napakaganda niya mga ka-travelers? Hindi na kayo mamomroblema na tatanggal-tanggalin pa yung mga wirings ng inyong sasakyan. So, okay na siya. Ngayon, papakita ko naman sa inyo mga ka-travelers paano kung gusto nyo panoorin yung mga recorded videos na ni-record ni Dashcam or ni Papago. So para ma-download nyo or makita nyo yung kabuuan ng video na nakuhanan ni Papago, kailangan mag-download muna kayo ng application nito. So available naman siya sa Android and then sa iOS din. So dinownload ko na siya. Ang pangalan ng icon or pangalan ng application ni Papago is TS-Cam. Yan, no? Okay, so yun po mga ka-traveler. So bago tayo pumunta sa mga recorded videos ng ating dashcam, kailangan muna natin i-connect ang ating mobile phone sa ating Wi-Fi, okay? Kasi importante yon. Hindi kasi natin mariretrieve yung mga videos coming from dashcam papunta dito sa ating mobile phone pag hindi naka-turn on ang Wi-Fi ni Papago. Okay? So click natin tong Wi-Fi. Okay? So dinidetect niya yung Wi-Fi ni Papago. So ito siya. So yung G620-2B55. So click natin yan. Yan. Connecting. Checking. A few moments later. Ayan, so connected na siya without internet nga lang. Siyempre, hindi naman natin gagamitin ng internet. Ko-connect lang natin sa ating dashcam. Okay? So, exit na tayo dyan. Punta na tayo sa ating application. Ayan, yung TS-Cam. Click natin yan. Okay. Kalagay siya dito. Recorder connected. Kung nakikita, medyo malabo ata. Ayan. So, after nyan, click na natin yung ating local album. Now, mapapansin nyo dyan, mga ka-travelers, yan yung mga list ng mga recorded videos na na-download na dito sa ating mobile phone. So, you can actually choose, ayan o, iba't ibang mga videos ang na-record niya. MP4 ang kanyang format, ayan o, yung aking kapatid, yan, kasakay dyan. So, ayan o, nakukuhanan ngayon yung video dun sa may bandang gilid niya, sa may bintana na yan, di ba? So tingin pa tayo ng iba. Ayan naman dun sa may part sa side ko naman, di ba napakaganda ng device na to? So pwede nyo na tong i-download sa inyong mobile phone kung sakali magkaroon ng aberya, at least kahit papano may laban kayo. Ayan o, pwede kayo mamili sa mga angles na nakuhanan. Ayan. So, pwede nyo rin siyang i-edit. Ayan. O, depende sa kung ano yung timeline na i-edit nyo. Ayan. And then, meron din siyang audio. Ayan. O, nakikita. Ayan. And then, pwede nyo rin siyang i-delete. Ayan. O, diba? Ayan yung delete button. Kumbaga, hindi siya mahirap i-navigate. Madaling-madali nyo itong magamit. Nice. At yung pang mixing vlog na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. Oh, by the way, nakalimutan ko pala, itong dashcam na nabili namin is worth 9,000 pesos. So again, nabili namin siya sa Blade Outlet dito sa may Festival Mall, Alabang. And I'm sure marami rin kayo makikita mga ganyan sa iba't ibang Blade Outlet na malapit sa inyo. At pwede rin naman kayong pumunta sa mga online store. I'm sure meron din yan sa Lazada at sa Shopee. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Road Crew Travels, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.